Lunchtime na at lumabas na si Luis sa kanyang opisina upang dumiretso sa kanyang paboritong restaurant. Ngunit sa kanyang paglabas sa kanyang opisina ay naabutan niyang nakaupo si Jana sa pwesto nito. Nilapitan niya si Jana. Nagtataka siya at hindi pa ito nagla-lunch. "Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka sumama na mag-lunch sa kanila?" Bungad ni Luis. Napatingin naman si Jana sa kanya. "Luis, ano kasi? Nakalimutan ko yung wallet ko. Sinabi ko sa kanila na may baon ako." Napahimas si Luis sa kanyang noo. Iniisip niya kung paano niya isasama si Jana sa kanyang kinakainan. "Ganito na lang. Pumunta ka sa La Vista Resto. Katapat lang ng building nito. Hintayin kita doon." Utos ni Luis kay Jana. Akmang aalis na siya ay may nakalimutan pa siyang sabihin. "Nakalimutan ko. Sabihin mo pangalan ko kapag magtanong sila. Hindi sila basta-basta nagpapapasok sa restaurant. I'll go now." Katatapos lang ni Alvin na kumain. Pabalik na siya ng building nang makita niya si Jana na tumawid sa La Riva Restaurant. Pinagmasdan niya lang si Jana na pumasok sa restaurant. Biglang naalala ni Alvin na may baon si Jana. Ngunit, ikinataka niya ay pumunta pa ito ng restaurant. Mukhang may tinatago si Jana. Hindi kaya anak mayaman siya? Nang mawala sa paningin ni Alvin si Jana, ay dumiretso na siya sa paglalakad at pumasok na siya sa building. Sa La Riva Restaurant, hinanap ni Jana si Luis. Nasa pinakaloob si Luis, kaya ang tagal bago niya ito nakita. Naupo siya sa kaharap na upuan ni Luis. "Nag-order na ako para sa'yo. Paspasan mo lang kumain para hindi ka nila pagdudahan. You only have 30 minutes left." Wika ni Luis sa kanya. Dumating ang order nila. Gaya nga ng sinabi ni Luis sa kanya, ay pinaspasan niya ang pagkain. Hindi rin nagtagal ay naubos na ni Jana ang kanyang kinakain. Inubos na rin niya ang tubig niya. "Mauna na ako," wika niya kay Luis. Tipid na sagot ni Luis. Tumayo na si Jana at handa na siyang umalis nang magsalita ulit si Luis. "Wait!" Pigil ni Luis sa kanya. Lumingon naman siya. "Kung may nakakita sa'yo kanina dito na pumasok, sabihin mo na lang na nagkita kayo ng kaibigan mo dito." Sige." Lumabas na si Jana ng restaurant. Tumawid na siya papunta sa building ni Luis. Pagkarating ni Jana sa floor nila, ay naabutan niya na si Roxy, Cherry at Alvin na nasa mga pwesto na nito. Naupo na siya sa pwesto niya. "Saan ka nagpunta?" tanong ni Roxy sa kanya. "Diyan lang sa katapat na restaurant. Nagkita lang kami ng kaibigan ko." Dahilan niya. Sumingit naman si Jerry. "Di nga, kaibigan lang ba?" Biro nito. Naanimoy close sila ni Jana. "Pagtigil ka nga, Jerry!" Saway ni Roxy kay Jerry. "Joke lang naman!" Hirit pa ni Jerry. "Kaibigan ko lang talaga yon," ulit ni Jana. Kailangan niyang tandaan lahat ng sinabi ni Luis sa kanya. "Si Sir Luis!" Bulong ni Jerry at yumuko ito na kunwari ay may ginagawa na nang dumaan si Luis. Hindi lumingon si Jana at naramdaman niya ang pagdaan ni Luis sa kanilang pwesto. At dahil nakaharap ang pwesto ni Jana sa opisina ni Luis, ay nakita niya na lang ang likod nito habang papasok ito ng opisina nito. "Pumasok na ba si Sir Luis sa office niya?" Bulong pa rin ni Jerry. "Oo," sagot ni Roxy at natawa pa ito. "Takot na takot?" "Bakit ikaw hindi?" Banat din ni Jerry kay Roxy. "Da!" Sabay irap ni Roxy. Matapos ang bangayan ng mga ito, ay nag-focus na ulit sila sa trabaho. Nagtatanong pa rin si Jana sa mga ito kapag may hindi pa rin siya alam. Ilang oras ang lumipas, natapos na ang shift nila. Nasa labas na sila ng building nila. Ngayon ay hindi alam ni Jana kung paano siya uuwi. Wala naman silang napag-usapan ni Luis na sabay silang uuwi. "Paano ba yan, Jana? Mauna na kami," paalam ni Roxy sa kanya. Tumango naman si Jana bilang sagot dito. "Sige, ingat kayo," saad ni Jana. Umalis na sina Roxy, Jerry at Alvin sakay ng sasakyan. Ngayon ay si Jana na lang ang nasa harap ng building. Hindi niya alam kung paano siya mag-commute. Hindi niya pa kabisado ang pasikot-sikot sa lugar dito. Ano kaya kung bumalik ako sa taas? Nandun pa kaya si Luis? Nagdadalawang isip si Jana
kung pupuntahan niya pa si Luis sa itaas. Ngunit sumasakit na ang paa niya sa sobrang taas ng suot na takong na sapatos niya. At nakapagdesisyon si Jana na bumalik na nga lang sa taas at puntahan si Luis. Sa 10th floor, sumilip si Jana kung may mga tao pa. Wala naman siyang nakitang mga tao. Ngunit nagulat siya nang sumulpot si Claire. "Miss Rivera, hindi ka pa ba uwi?" Bungad ni Claire sa kanya. "Uuwi na po, ma'am. May nakalimutan lang po ako." Dahilan niya. "Kayo po." "Eto, pauwi na." Tumingin si Claire sa relon nito. "Oh sige, mauna na ako. Hihintay na ako ng mga anak ko sa bahay." Hindi na nakapagsalita si Jana upang magpaalam kay Claire dahil umalis na din ito. Nakita ni Jana na nakabukas pa ang ilaw sa opisina ni Luis at mukhang nandito pa ito. Nang nasa tapat siya ng pintuan ni Luis ay kumatok siya. Walang sumagot sa loob. Kaya naman ay inisip niya na lang na pihitin ang pintuan at nang bahagyang binuksan ang pinto ay sumilip. "Luis?" Sa loob ng opisina ay kita ni Jana si Luis na busy sa ginagawa nito at hindi siya napansin nito. Tahimik at maingat na pumasok si Jana sa loob ng opisina ni Luis. Hindi pa rin siya napapansin ni Luis. "Luis!" Muling pagtawag ng pansin ni Jana kay Luis at ngayon ay napatingala ito sa kanya. "Kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi kita napansin?" "Kumatok ako pero walang nagsalita, kaya naman ay pumasok na ako. Pero hindi mo pa rin ako napansin." Pahayag niya. "Madami pa kasi to, pero pagpapabukas ko na lang." Sabi ni Luis na iniligpit na ang nakakalat na document sa table nito. "Wala ba nakakita sa'yo na pumasok ka dito?" "Wala naman, tiningnan ko muna kung may tao, pero wala na." Tugon ni Jana. "Good. Anyway, let's go. Mag-dinner na tayo sa labas." Sa restaurant kumakain sina Jana at Luis. "Tell me what happened to your work?" Tanong ni Luis kay Jana. Pagbalik ko kanina, gaya ng sabi mo, nagtanong nga sila sa akin kung saan ako galing. At sinabi ko yung sinabi mo sa akin kanina." Kwento ni Jana. "At teka, paano mo nalaman na magtatanong sila sa akin?" "Instinct. Well, pakiramdam ko lang." Sagot ni Luis at kinuha ang baso na may laman ng wine at ininom ito. "Ang galing!" Parang batang manghang sabi ni Jana. "Tell you what, kung nasan ka ngayon, maraming mapanghusga, mga mata sa paligid at chismoso. Kung hindi ka maingat at isang maling galaw mo lang, kakalat ang maling impormasyon." Paliwanag ni Luis. Hawak pa rin ni Luis ang baso na may wine at inikot-ikot sa kamay nito ang baso. "Lalo na at ang relasyon na nag-uugnay sa ating dalawa ay ang pagiging empleyado mo sa akin." At dahil naintindihan ni Jana ang paliwanag ni Luis, ay sa tingin niya na mali na sumang-ayon siya sa offer ni Luis nung una pa lang. Siguro, doon na lang ako sa bahay. Baka kasi malaman nila. Ayoko naman na magkaroon ng issue ka." Pag-aalinlangan ni Jana. Hindi nagsalita si Luis at tila nag-isip. Mas gusto pa ni Jana na maglinis sa bahay kaysa maging empleyado ni Luis dahil maraming mata na nakamasid. "Kung gagawin nila yun, tatanggalin ko na sila. At isa pa, huwag kang basta-basta nagkukwento sa mga kasama mo sa pwesto mo. Hindi mo alam kung anong tumatakbo sa utak nila." "Nag-iingat naman ako." Sabay subo ni Jana ng hiniwa na steak. Tumango naman si Luis. "Ganito, pag mag-lunch ka, sumama ka sa kanila. I will give you money. Sa pag-uwi, gaya ng ginawa mo kanina, ay ganun rin ang gagawin mo bukas." "Sige." Naalala ni Jana si Jenny. "Pupunta ulit si Jenny bukas? Aayusan niya ulit ako?" "Nope." Nagulat naman si Jana. Hindi siya marunong mag-make up. May inilabas si Luis mula sa tabi niya. Isang maliit na paper bag. "Here." Sabay lapag ni Luis sa lamesa malapit kay Jana. Kinuha naman ito ni Jana at tiningnan ang laman ng paper bag. "Madali lang naman daw gamitin yan. Hindi mo na kailangang magpaganda palalo dahil natural na ang beauty mo. Simpleng lagay lang ng lipstick ay okay na." Pinagmasdan ni Jana ang light pink na lipstick. Nakita niya ang paglagay ni Jenny sa kanya ng lipstick kanina. Kaya naman ay sa tingin niya ay kaya niya na maglagay nito. "Salamat." Pagpapasalamat ni Jana. "Sa mga susuotin mo pang damit sa susunod na araw, nasa compartment,
Nagpabili na rin ako kay Jenny kanina. Ani Luis. Inilabas ni Luis ang cellphone at inilapag sa lamesa. Ilagay mo dyan sa cellphone ko ang number mo. Kinuha naman ni Jana ang cellphone at inilagay niya ang number dito. At matapos yon ay ibinalik niya na kay Luis ang cellphone. Umabot sila ng hating gabi matapos silang kumain. Nakauwi na rin sila at pumasok na sila ng kani-kanilang kwarto. Isang nakakapagod na araw para kay Jana ang nangyari sa kanya ngayon. Parang ayaw na niyang bumangon sa kanyang kama upang magpalit ng damit pambahay. Nakatingin lang si Jana sa kisame. Biglang pumasok sa isip niya si Alvin bigla. Napabangon naman siya at napakunot noo. At bakit pumasok sa isip ko yun? Tumayo si Jana upang makapagpalit na siya ng damit. Hindi rin nagtagal ay nakapagpalit na siya ng damit. Sumunod ay lumabas na siya ng kwarto niya upang mag-toothbrush. Nang matapos ng mag-toothbrush si Jana ay lumabas na siya ng banyo. Didiretso na sana siya sa kanyang kwarto nang makita niya na nakabukas ang ilaw sa kusina. Pumunta siya doon at nakita niya si Luis na umiinom ng alak. Lumapit si Jana kay Luis na nakayuko. Ano, Luis? Walang narinig si Jana na sagot kay Luis. Inisip niya na lasing na to, kaya naman ay inulit niya ang pagtawag dito. Luis? Lumapit pa si Jana at sinilip ang nakayukong ulo ni Luis. Ngunit hindi niya pa rin nakita ang mukha nito. Hinawakan niya ang kabilang balikat nito at niyugyug niya ng mahina. Napaatras si Jana nang iniangat ni Luis ang ulo. Ngunit nakapikit ito. Akmang lalapit siya upang alalayan si Luis para dalhin ito sa kwarto nito nang magsalita ito. Hindi pa ako lasing. Pinikit ko lang mata ko. Napaatras naman si Jana upang magkaroon ng distansya mula kay Luis. Ganun ba? Akala ko kasi. Matulog ka na. Hayaan mo lang ako dito. Saad ni Luis. Napalunok ng laway si Jana. Sige. Pagkasabi niya yun, ay bumalik na siya sa kwarto niya at natulog na. Kinabukasan, sakay ng sasakyan sina Jana at Luis. Pangalawang araw pa lang pero kabado pa rin si Jana. Ngayon ay sabay silang papasok ni Luis sa opisina. Malapit na sila ng opisina nang huminto ang sasakyan. Bumaba ka rito, kaunting lakad na lang ang gagawin mo. Wika ni Luis sa kanya. Napatingin naman si Jana sa labas at parang kasalungat ang sinabi ni Luis sa kanya. At mas lalong inisip niya pa ang suot niyang sapatos ay mataas. Pero bumaba rin siya at hindi na nagreklamo. Inisip niya na lang na alang-alang sa kanilang relasyon bilang boss at katulong ang itinatago nila sa opisina. Nang makalabas si Jana sa sasakyan ay umalis na kaagad si Luis. Dahan-dahan na naglakad si Jana upang hindi siya matapilok. Bahala na kung malit ako. Naglakad lang si Jana pero panay pa rin ang tingin niya sa building ni Luis na nasa malayo. Sakay na! Malilate ka niya sa sobrang tagal mo maglakad. Tumango naman si Jana at pinuksan ng pintuan ng passenger seat at sumakay. Pagkasakay niya ay pinaandar na ni Alvin ang sasakyan. Kung hindi pa kita napansin, baka late ka na. Wika ni Alvin. Hindi ko naman kasi pwedeng paspasan maglakad kasi ang taas ng suot kong sapatos. Dapat nag-flat ka na lang. Suhestyon ni Alvin. Sa susunod, dahilan ni Jana. Naipark na ni Alvin ang sasakyan. Ngunit hindi alam ni Jana kung paano siya lalabas. Alvin? Pagtawag ni Jana kay Alvin. Tumingin naman sa kanya si Alvin. Itinuro niya kay Alvin ang pintuan. Paano ko ito bubuksan? Wait! Tinanggal muna ni Alvin ang seatbelt nito at lumapit kay Jana. Ngunit sa paglapit ni Alvin sa kanya ay naistatwa siya at pigil hininga lang siya. Nabuksan ko na! Saad ni Alvin sa kanya. Tarantang lumabas naman si Jana mula sa sasakyan ni Alvin. Salamat Alvin! Pagpapasalamat ni Jana nang makalabas si Alvin ng sasakyan. Walang problema. Tugon naman ni Alvin. Tara na! Tumango naman si Jana at sumunod siya kay Alvin. Sabay silang pumasok sa opisina. Nandun na rin sa pwesto nila si Roxy at Jerry na nakangiti. Ngiti na may kahulugan. Oy, ano yan? Asar ni Jerry.
Kaya nga, gatong naman ni Roxy. Naupo na si Jana sa kanilang upuan. Hindi maintindihan ni Jana ang sinabi nila Roxy at Jerry. Tigilan nyo kami, nakita ko lang na naglalakad si Jana at sinabay ko na. Paliwanag ni Alvin sa dalawa. Mapapasana all ka na lang, ani Roxy. Huwag ka na mainggit, Roxy, sasabay na lang kita pagka-uwi. Dala ko naman sa sasakyan ko. Hirit ni Jerry. No thanks, tanggi naman ni Roxy. Magtrabaho na nga tayo. Nasa opisina lang si Luis. Ang lalim ng kanyang iniisip. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang kanyang ulo. Ano ba tong nararamdaman ko? Ang sikip-sikip ng dibdib ko. Nakarinig si Luis ng katok mula sa labas ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya na si Chris. Sir, ito na po mga documents. Sabay lapag ni Chris ng dokumento sa lamesa ni Luis. Tanging sagot lang ni Luis, nahirap na rin siyang magsalita. Napansin din ni Luis ang paglabas ni Chris, kaya naman ay bago pa ito makalabas ay pinigilan niya na ito. Sandali, humarap si Chris sa kanya. Ano po yun, sir? Bilhan mo nga ako ng gamot. Utos ni Luis at binigyan niya ito ng pera pambili ng gamot. Sige po, sir. Ngayon ay mag-isa na naman si Luis. Sa tagal, ilang araw, buwan at taon, ngayon lang uli siya nagkaganito. Bigla sumagi sa isip niya na baka dahil mula nang wala siyang nakakatalik na babae ay parang nagkasakit na siya. Natawa na lang si Luis sa kanyang iniisip. Para naman siyang may malubhang sakit na ang kailangan niya lang na gamot ay ang pagtatalik. Gusto na nga niyang magbago pero ganito ang epekto kung natigil siya sa kanyang kaugalian. Pero nais din ni Luis na malaman na bakit parang naninikip ang kanyang dibdib. Sa tuwing nakikita niya si Jana, hindi niya alam kung bakit sobrang lakas ng dibdib niya kapag nakikita niya ito. Ililigo ko na lang pag uwi ng bahay. Katok na nagmula sa labas ulit ng pinto ni Luis. Pumasok ulit si Chris. Sir, ito na po ang gamot. Sabay lapag ni Chris ng gamot sa lamesa. Thank you. Pasasalamat ni Luis. Muling lumabas naman si Chris sa loob ng kwarto ni Luis. Kinuha ni Luis ang nasa maliit na paper bag na gamot. Kumuha siya ng isang tablet at ininom ito. Nagpahinga lang siya ngayon. Ipagpapabukas na lang niya ang trabaho niya. Lumipas ang ilang oras. Uuwi na si Luis. Magmula kaninang tanghali ay wala pang laman ang kanyang tiyan. Naisip niya ulit, baka kakain na lang sila ni Jana sa labas. Nag-text na rin si Luis kay Jana kanina. Ngunit wala pa rin itong reply sa kanya hanggang ngayon. Sumilip si Luis mula sa kanyang bintana kung nandun pa ba si Jana sa pwesto nito. Nakita niya naman na nandun pa si Jana, kasama ang isang babae at dalawang lalaki na sa tingin niya ay uuwi na ang mga ito. Hindi ba natanggap ni Jana ang text ko? Narinig at nakita ni Luis sa lamesa niya ang cellphone niya na umilaw. Agad niyang kinuha ito at tiningnan ang mensahe. Mensahe na mula kay Jana. Ang text sa kanya ni Jana ay sasabay na lang ito sa mga katrabaho niyang umuwi upang walang magduda sa kanilang dalawa. May point naman si Jana. Ngunit kailangan ni Luis ito ngayon. Hinintay na lang ni Luis na mawala sa paningin niya sina Jana. At nang umalis na ang mga ito, ay lumabas na si Luis sa kanyang opisina. Sumakay si Luis sa private elevator. At nang makarating siya sa parking lot, ay sumakay na siya ng sasakyan niya at pinaandar ito. Umuwi na kaagad si Luis, dala ang supot ng pagkain. Nag-take out na lang siya kanina at nakapag-decide na sa bahay na lang kumain. Kumain siya ng mag-isa, pero at the same time, panay ang tingin niya sa orasan. Dahil wala pa si Jana. Naunang umalis ng opisina si Jana. Ngunit nagtataka si Luis kung bakit wala pa rin ang dalaga hanggang ngayon. Isang oras na ang lumipas, ngunit wala pa rin si Jana. Imbes na makapagpahinga siya, ito siya ngayon at palakad-lakad at hindi siya mapakali. Masama na ang pakiramdam niya. Sumabay pa ang sakit ng ulo niya ngayon sa kakaisip kay Jana. Mali. Kanina pa niya iniisip ang dalaga at mas grabe ngayon dahil hindi niya alam kung may nangyari bang hindi maganda kay Jana.
Sa kanyang pag-iisip at paglalakad, bigla siyang nakarinig ng tunog ng sasakyan mula sa labas ng bahay niya. Ngunit napalingon siya sa main door nang magbukas ito at bumungad sa kanya si Jana. Mabilis na pinuntahan ni Luis si Jana sa gawin nito. Niyakap niya ang dalaga ng mahigpit. "Salamat naman at ligtas ka." Kumalas si Luis sa yakap niya kay Jana. "Bakit ngayon ka lang?" Ngunit napansin ni Luis na parang naistatwa si Jana sa pwesto nito. "Jana." Hindi pa rin sumagot sa kanya si Jana. Naisip niya na baka nagulat ito sa pagyakap niya. "Jana." This time, hinawakan ni Luis ang balikat ni Jana upang yugyugin lang ng mahina ito. At hindi rin nagtagal ay sumagot na ito sa kanya. Okay lang ako. Ako kasi ang huling hinatid ni Alvin," sagot ni Jana. Napakunot noo si Luis nang marinig niya ang pangalan na Alvin. Bigla siyang na-curious at naalala ang dalawang kasamang lalaki ni Jana. Sino sa dalawa si Alvin? Naramdaman ni Jana na mainit ang katawan ni Luis. "May sakit ka?" takang tanong ni Jana. Nakita niyang napahawak si Luis sa ulo nito. Nahihilo ako." Daing ni Luis sa sumasakit na ulo nito. Agad namang nilapitan ni Jana si Luis at inalalayan nito. "Uminom ka na ba ng gamot?" May pag-aalala sa boses ni Jana. "Hindi pa ulit." Nanghihinang sambit ni Luis. "Magpahinga ka muna," ani Jana habang inaalalayan niya si Luis hanggang sa makarating sila sa kwarto nito. Nang maihiga na ni Jana si Luis, ay aalis na muna siya upang kumuha ng tubig. Ngunit nahawakan ni Luis ang kanyang kamay, kaya naman ay napatingin siya dito. "Dito ka lang." Parang batang ayaw magpaiwan ni Luis. "Kukuha lang ako ng tubig," sagot niya. Umiling si Luis. "Hindi yun ang kailangan ko. Ikaw." "Ay!" Nagulat si Jana nang higitin siya ni Luis. Kaya naman ay napahiga siya sa ibabaw ni Luis. Tila na estatwa si Jana dahil sa kanilang posisyon. Lalo na at nanlaki pa rin ang kanyang mga mata dahil sa magkalapat ang kanilang labi. Humiwalay si Jana sa magkalapat nilang labi at akmang babangon na siya nang pigilan siya ni Luis. Kaya naman ay napasubsob ang kanyang muka sa kama ni Luis habang mahigpit na yakap siya nito. "Don't go. I need you." Walang kabuhay-buhay na sabi ni Luis. Napabuntong hininga si Jana. "Magpapalit lang ako ng damit at babalik din ako dito." Walang narinig na sagot si Jana. Naramdaman niya na lumuwag ang pagkakayakap sa kanya ni Luis. "Okay." Tipid na sagot sa kanya ni Luis. Pumangon si Jana at muli ay sinabi niya kay Luis na babalik siya. Dali-daling lumabas si Jana sa kwarto ni Luis. Pangalawang beses na naglapat ang kanilang labi. Sobrang kabog ng dibdib niya na animoy sasabog na ito. Pumunta si Jana sa kanyang kwarto at nagpalit ng damit pantulog. Matapos yon ay nag-toothbrush na rin siya at pagkatapos ay dumiretso siya ng kusina upang kumuha ng tubig at bumalik na siya sa kwarto ni Luis. Pagkabalik ni Jana sa kwarto ni Luis, nakita niya ang nakapikit na si Luis. Sa tingin niya ay tulog na ito. Bigla namang napaisip si Jana at sumagi sa isip niya sina Luis at Ellen noong nalaman niya na ito pala ang lalaking pumupunta sa kwarto ni Ellen. "Matutulog lang kami." Huminga ng malalim si Jana. Inilapag niya ang baso na may tubig sa side table. Ngayon ay nakatayo lang siya sa gilid ng kama. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib niya dahil makakatabi niya sa pagtulog si Luis. "Mahiga ka na dito," saad ni Luis habang nakapikit ito. Oo, sagot naman ni Jana at tumabi na siya kay Luis. Tumalikod siya upang hindi niya makaharap si Luis. Ngunit nagulat siya nang maramdaman niya ang pumulupot sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang mainit na paghinga ni Luis na tumama sa kanyang tenga. Ramdam niya ang mainit na katawan ni Luis dahil sa sobrang higpit ng yakap nito sa kanya. Parang hindi siya makatulog ngayon. Pigil hininga at nabato na siya sa kanyang pwesto.
Luis? Tugon naman sa kanya ni Luis. Yung kamay mo sa tiyan ko, pwedeng pakialis? Ayoko. Mabilis na sagot sa kanya ni Luis. Hindi na nagsalita si Jana at napakagat na lang siya ng labi. Ipinikit na niya ang kanyang mga mata upang pilitin na makatulog at hindi rin nagtagal ay lumalim din ang kanyang pagtulog. Samantala, yakap pa rin ni Luis si Jana. Hindi rin siya makatulog pero ramdam niya ang malalim na paghinga ni Jana na sa tingin niya ay tulog na ito. Hindi siya makatulog dahil ayaw niyang mawala sa paningin niya si Jana, lalo na at hindi maalis sa isip niya kung sino nga ba si Alvin. Hindi rin nagtagal ay unti-unti na rin si Luis na dinadalaw ng antok at hanggang sa tuluyan na siyang pumikit at lumalim na rin ang kanyang pagtulog. Napamulat ng mata si Luis nang makita niya ang lugar kung nasan siya ngayon, ang bahay ng ama niya. Inilibot niya ang paligid, ngunit wala siyang makitang tao. Naglakad lang siya at inalala ang masasayang nangyaring kasama ang ina niya noong nabubuhay pa ito. Nakita niya ang piano at naalala niya na lagi siyang tinuturuan ng kanyang ina habang nabubuhay pa ito. Nagpatugtog si Luis gamit ang piano. Lahat ay bumalik, ang masasayang alaala nila ng kanyang ina noong masaya pa silang pamilya. Luis! Napahinto si Luis sa pagpapiano nang marinig niya ang isang babaeng boses. Boses na pinakaayaw niya sa lahat. Humarap siya dito at nakita niya ang sumira sa kanilang pamilya. Bakit ka nandito? Gigil na sabi ni Luis. Nilapitan niya ito at sinakal ito. Ngunit tumatawa lang ito na parang baliw. Luis, bakit ka umalis ng bahay? Ayaw mo na ba sa akin? Humalakhak pa ito na parang demonyo. Kahit kailan, hindi kita matatanggap. Ikaw ang sumira sa amin. Bulyaw ni Luis. Ginusto mo rin naman yun. At tumawa na naman ito. Hindi ko yun ginusto. Sinamantala mo ang pagkabata ko noon. Pero nagustuhan mo naman, hindi ba? Mapang-akit na sabi nito. Hindi! Mas lalong humigpit ang pagsakal ni Luis dito. Ang sama mo! Mamatay ka na! Sigaw ni Luis hanggang sa nakita niya na walang buhay na ito. Tumawa si Luis. Mabuti yan sa'yo! Sa kalagitnaan ng pagtawa ni Luis, nakita niya si Jana na nakatayo at umiiyak. Nilapitan niya ito at niyakap. Wala na siya. Paulit-ulit na sabi ni Luis habang yakap si Jana. Biglang yumanig ang buong bahay hanggang sa nahulog silang dalawa ni Jana sa bangin na sobrang lalim at hindi niya alam kung hanggang saan na sila lalapag. Biglang napabangon si Luis. Napalingon siya sa paligid. Nakabalik na siya sa realidad. Bangungot! Tumingin si Luis sa tabi niya at nakita niya si Jana na mahimbing na natutulog. Napangiti siya sa kanyang iniisip. Siguro, si Jana na ang sagot sa nalulungkot kong buhay. Pero napaisip din si Luis dahil sa panaginip niya. Sa sobrang tagal ay biglang dahan-dahan na iminulat ni Jana ang kanyang mga mata. Lumingon siya sa tabi niya. Akala niya ay nasa tabi niya pa si Luis. Bumangon siya sa pagkakahiga. Isinuot niya ang kanyang tsinelas at lumabas siya ng kwarto ni Luis. Pagkalabas ni Jana ng kwarto ni Luis, ay may naamoy siya na niluluto na pagkain. Pagkababa niya ng hagdan, ay nakita niya si Luis na nagluluto. Napansin naman siya ni Luis at binati siya nito. Good morning. Good morning din. Bati din ni Jana. Lumapit siya at tiningnan ang niluluto ni Luis. Bigla naman siyang nahiya dahil si Luis ang nagluluto ng kanilang umagahan. Pasensya na at ngayon lang ako nagising. Paumanhin ni Jana. Wala yun. Tugon naman ni Luis habang abala pa rin sa pagluluto. Nagkatinginan silang dalawa nang makarinig sila ng busina mula sa labas ng bahay.
Napatingin si Jana sa orasan na nakasabit sa dingding. Nanlaki ang mata niya nang makita niya ang oras. Naalala niya na sabay silang papasok nila Alvin. Bakit? Takang tanong ni Luis sa kanya. Imbes na sagutin ni Jana ang tanong ni Luis, ay mabilis na pumunta siya sa may bintana at sumilip. Nakita niya si Alvin na nakasandal sa sasakyan nito. Lumingon si Jana, ngunit napahawak siya sa kanyang dibdib nang pagharap niya ay nasa likod niya si Luis. Sino yun? Tanong ni Luis. Si Alvin. Naalala ko na sabay kami papasok. Kayo lang? Wika ni Luis habang nakakunot ang noo nito. Hindi, may kasama kami. Depensa ni Jana. Sabihin mo sa kanya na hindi ka papasok ngayon. Sabihin mo na masama ang pakiramdam mo. Utos ni Luis sa kanya. Pero... Sino susundin mo? Ako na boss mo o siya? Wala namang problema sa'yo dahil boss ka. Pero baka mahalata nila tayo kapag parehas tayong wala sa opisina. Rason pa ni Jana. Okay. May point ka naman. Sabi mo sa kanya na pumasok muna dito sa bahay. Utos ni Luis sa kanya. Hindi pwede. Mas lalo niyang malalaman na magkasama tayo dito kung nandito ka. Hysterical ni Jana. Napatawa naman si Luis. Doon lang muna ako sa kwarto ko. Kinuha ni Luis ang isang plato na may laman ng pagkain. Go, patuloy mo na muna ang bisita mo. Sabay lakad nito paakyat sa kwarto nito. Nang wala na sa paningin ni Jana si Luis, ay agad na pumunta siya sa main door at lumabas. Pagkalabas niya ay binuksan niya rin ang gate. Pasensya na, late ako nagising eh. Dahilan ni Jana. Okay lang, hindi naman ako gano'n nagtagal dito. Sumilip naman si Jana sa loob ng sasakyan. At nakita niya sina Roxy at Jerry. Ngumiti siya sa dalawa at kumuway. Tara, pasok kayo! Yaya ni Jana sa tatlo. Hindi naman tumanggi maski isa ang tatlo at pumasok ito sa loob ng bahay. Wow! What a beautiful house! Ang gara ha! Ang yaman mo pala, Jana! Saad ni Jerry. Ngumiti lang si Jana bilang sagot. Maupo muna kayo dyan sa sala. Pumunta si Jana sa kusina. Kumain na ba kayo? Tapos na po, pero kung yayayain mo kami kumain, why not? Ani Roxy. Napangiti si Jana. Nakita niyang madaming niluto si Luis, kaya naman ay niyaya niya na ang mga ito. Habang sila ay kumakain, ay panay ang daldal ni Jerry. Ikaw lang ba mag-isa dito? Tanong ni Jerry. Hindi, kasama ko kuya ko dito. Pagdadahilan ni Jana. Wow, I'm sure gwapo kuya mo. Nandito ba siya ngayon? Interesadong tanong ni Jerry. Magtigil ka nga, Jerry. Umaandar na naman yung pagkalandi mo. Awat ni Roxy. Curious lang naman ako. Sabay nguso ni Jerry. Nasaan kuya mo, Jana? Takang tanong din ni Roxy. Kita mo yan, ikaw rin pala. Hirit ni Jerry. Na-curious din ako. Sagot ni Roxy. Wala siya dito. Lagi siyang busy. Dahilan ni Jana. I see. Sabay tango ni Roxy. Napatanong talaga ako dahil wala man lang ako makita ni picture ng kuya mo dito. Ano kasi? Napakamot sa ulo si Jana. Gusto kasi ni kuya na malinis ang bahay. Ayaw niya ng maraming dekorasyon sa sala. Napaka-usi pala yung kuya mo. Mahihirapan makahanap yan ng katulad niya. Saad ni Roxy. Tanging nasambit ni Jana. Hindi rin nagtagal at natapos na silang kumain. Nasa sala sina Alvin, Roxy at Jerry na nanonood ng TV, habang si Jana naman ay naliligo na. Minutes have passed, natapos na rin si Jana. Ngayon ay ready na silang umalis. Habang nasa daan sila ay nagbibiruan lang sila. Hindi ina-expect ni Jana na ganito kasaya ang magkaroon ng kaibigan. Nang makarating sila ng opisina, ay panay lang ang kanilang pag-uusap. Ay, absent pala si Sir Luis ngayon! Sambit ni Jerry. Okay lang yon, at least alam na natin na tao siya at nagkakasakit din. Saad ni Roxy. Napansin ni Jana na mabilis na napalingon si Roxy nang marinig ang pagtikhim sa likod nila. Maski siya ay napalingon at gulat na nakita niya si Luis. Hi sir! Good morning po! Bati ni Roxy. Get back to work. Masungit na sabi ni Luis. At naglakad na ito papunta sa opisina nito. Hindi mo sinabing nasa likod ko si Sir Luis! Matalim na titig ang ibinigay ni Roxy kay Jerry. Alam mo, fake news ka!
Nagulat lang din ako. Alangan sa inyo, sampa kita. Sarkastikong sabi ni Jerry. Tama na yan. Awat ni Alvin. Hindi umimik si Jana at inumpisahan niya na lang ang kanyang trabaho. Lumipas ang ilang oras ay lunchtime na nila. Masaya si Jana at nakasama na siya sa pag-lunch ng tatlo. Now, they were talking about their team building. Saan kaya tayo magti-team building? Excited na tanong ni Jerry. Siyempre, beach. Gatong ni Roxy. Hindi maintindihan ni Jana kung ano ang team building. Hala, Jana. Hindi mo alam ang team building? Pagtataka ni Roxy. Umiling si Jana dahil hindi niya naman talaga alam kung ano yun. Explain mo, Alvin. Pagpasa ni Roxy. Napatingin naman si Jana kay Alvin nang ito ay magpaliwanag. Ang team building ay parang bakasyon lang. Simpleng paliwanag ni Alvin. Ang galing! Napakagaling naman mag-explain yan. Sarkastikong sabi ni Jerry habang tumatawa. Ang haba ng paliwanag mo. Dagdag pa ni Roxy. Ano pa bang dapat ko ipaliwanag? Kailangan pa bang nobela? Masungit na sabi ni Alvin. Hindi. Okay na yun. Direct to the point na. Sang-ayon ni Roxy. Ngayon, naintindihan na ni Jana. Sama ka, Jana? Tanong ni Roxy sa kanya. Biglang sumagi sa isip niya si Luis. Hindi ko pa alam. Nye, bukas na yun. Sayang kung hindi ka kasama. Hindi mo mai-enjoy. Ani Roxy. Pag-iisipan ko, diin pa rin ni Jana. Ano ka ba, Roxy? Malay mo, surprise tayo ni Jana at kasama pala siya. Singit ni Jerry. Oo nga no? Sang-ayon ni Roxy. Kumain na nga kayong dalawa. Tandaan nyo, break lang natin. Singit ni Alvin kina Roxy at Jerry. Napangiti na lang si Jana sa kakulitan ng dalawa. After break, bumalik na ulit sila sa opisina at ipinagpatuloy nila ang kanilang trabaho. Napatingin si Jana sa kanyang relo at malapit na naman ang kanilang uwian. Pasimpleng sumulyap siya sa opisina ni Luis. Idinaan na lang niya sa text na mauuna na siyang umuwi. Jana, tapos ka na? Napatingala si Jana kay Roxy na may dala ng bag. Ah, oo. Sabay ayos ni Jana ng kanyang nagkalat na mga papel sa desk niya. Nang matapos na siya sa pagliligpit, ay kinuha na niya ang kanyang bag. Sabay na umalis silang apat sa opisina. Sumakay na sila ng elevator at habang sakay sila ng elevator ay bigla na lang napag-isipan ni Roxy at Jerry na uminom bago umuwi. Ngunit dahil kasama siya ay wala na siyang magawa kundi ang sumama na lang. Sa bar, nakahanda na ang kanilang iinumin na alak pero kay Jana ay juice lang. Hindi ka talaga umiinom ng alak, Jana? Panimula ni Jerry. Hindi eh. Sagot naman ni Jana. Good girl naman this girl. Singit ni Roxy. Bahagyang ngumiti si Jana. Hindi ka kasi good girl. Banat naman ni Jerry. Nakatingin lang si Jana kina Roxy at Jerry. Ngunit napatingin siya kay Alvin nang kausapin siya nito. Pinalaki kang mabuting anak. Ha? Paano mo nasabi? Pagtataka ni Jana. Dahil alam mo kung ano ang bawal sa'yo. But you see, you tried to come to this kind of place. Paliwanag ni Alvin. Oo, pinalaki nila ako ng masunurin. Ani Jana. So, let's change the topic. Pag-iiba ni Alvin. Are you single or in a relationship? Single, sagot naman ni Jana. Okay, next question. Nagkaroon ka ba ng mga dating naging boyfriend mo? Sunod pang tanong ni Alvin. Yo, 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 pagsingit ni Roxy. Kalma lang, Alvin. Nagtatanong lang naman ako. Dahilan ni Alvin. Oh, talaga lang ha? Sabat ni Jerry na may panluloko sa ngiti nito. Tumingin si Alvin kay Jana. Never mind. Uminom na lang si Jana ng juice. Madaling araw na silang natapos sa pag-uusap. Lasing na si Roxy at Jerry. Inaalalayan ni Jana at Alvin ang dalawang lasing na papunta sa sasakyan. Nang maisakay na nilang dalawa sina Roxy at Jerry ay sumakay na din silang dalawa at pinaandar na ni Alvin ang sasakyan. Habang nasa daan sila, humingi ng paumanhin si Alvin sa kanya. Sorry at nadamay ka sa mga kalokohan nitong dalawa. Paumanhin ni Alvin. Teka, hindi ka ba hanapin ang kuya mo? Biglang napagtanto ni Jana na hindi niya nasabi kay Luis na hindi muna siya umuwi. Na-text ko naman na sa kanya, pagsisinungaling ni Jana.
Tumango naman si Alvin bilang sagot at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Unang hinatid ni Alvin sina Roxy at Cherry. Ngayon na silang dalawa na lang ang nasa loob ng sasakyan, biglang tumahimik ang kanilang paligid. Awkward, kumbaga. Pero nakapasok na sila ng subdivision at nakarating na sila sa bahay ni Luis. Napatingin si Jana sa loob ng bahay. Nakabukas ang mga ilaw. Bumaba na siya ng sasakyan, ngunit bumaba rin si Alvin ng sasakyan nito. Maraming salamat sa paghatid. Pagpapasalamat ni Jana kay Alvin. Wala namang problema. Jana, napahimas si Alvin sa batok. Gusto ko nang sabihin ito sa'yo pero nawawalan ako ng lakas ng loob. Pero ngayon na siguro ang time. Nung unang nakita kita sa opisina, nabighani na ako sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Hindi makapaniwala si Jana sa pagko-confess ni Alvin sa kanya. Sa tanang buhay niya, ngayon lang may nagtangkang manligaw sa kanya. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Ano nga ba ang isasagot niya? Sobrang bilis ng puso niya. Gusto niya rin si Alvin, pero hindi niya alam kung ano. Tinitimbang niya ang nararamdaman niya kay Luis at Alvin. Alam naman ni Jana na si Luis ay mapaglarong lalaki, pero mabait naman ito. Ngunit si Alvin, ibang-iba kay Luis. Nakapagdesisyon na siya. Oo, tipid na sagot ni Jana. Nakita ni Jana ang pagngiti mula sa labi ni Alvin. So, bukas, susunduin na kita. Wika ni Alvin. Ngumiti si Jana at tumango. Ngumiti silang pareho sa isa't isa. Hindi alam kung sino ang unang magpapaalam. Pero bago yun, ay napalingon silang dalawa sa taong nagsalita. Anong oras na? Nanlaki ang mata ni Jana nang makita niyang nasa gate si Luis at walang emosyon ang mukha nito. Puno ng kaba ang nararamdaman niya na tuluyan ng malaman ni Alvin ang totoo. Sir Luis? Gulat na sabi ni Alvin. Aha, ikaw ang kapatid ni Jana? Gulat pa rin ni Alvin na tanong na animoy hindi pa rin makapaniwala. Tumingin si Luis kay Jana at ibinalik ulit ang tingin kay Alvin. Stepsister. Hindi akalain ni Jana na magaling magsinungaling si Luis. Pero nagpapasalamat siya at nakagawa ito ng paraan. Ngayon na nalaman mo na, huwag mo ipagsasabi kahit kanino. Saad ni Luis. Tumango naman si Alvin. Ano, Sir Luis, mauna na ako. Tumingin pa ito kay Jana. See you tomorrow, Jana. Sige, ingat ka. Ani Jana. Hinintay muna makaalis ni Jana si Alvin. At nang makaalis na ang sasakyan nito, ay papasok na sana siya. Ngunit nakaharang sa gate si Luis. Luis, okay ka na ba? Pumasok ka kasi kanina. Baka... Hindi na natapos ni Jana ang sasabihin nang magsalita si Luis. Hindi ako a-absent kahit may sakit ako. Nagpahinga lang ako saglit at late na ako pumasok. It's my company, so I will have the choice if I will go to work or not. Now, the issue here is, why are you late? Mahabang litanya ni Luis. Pasensya ka na, nakalimutan kong sabihin. Paghingi ng paumanhin ni Jana. Malalim na pagbuntong hininga ang narinig ni Jana kay Luis. Imbis na magsalita pa ito, ay pumasok na ito sa loob ng bahay. Sumunod na rin siya at isinara ang gate at pumasok na rin sa loob ng bahay. Sa isip-isip ni Jana ay galit si Luis dahil sa nangyari. Madaling araw na at hindi ganito ang oras ng uwi ng isang matinong babae. Kahit papaano ay naisip niya na kargo pa rin siya ni Luis kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Nang nasa loob na sila ay nagtanong sa kanya si Luis. Kumain ka na ba? Kumain na ako, sagot naman ni Jana. Bigla niyang naalala na mayroong team building bukas at gusto niyang sumama. Ano, Luis? Pwede ba akong sumama sa team building? Team building? Ulit ni Luis. Oo, bukas na kasi yun. Kasama ko naman sina Alvin. Hindi pwede. May diin na sabi ni Luis. Sige, sabihan ko na lang sila. Punta na ako sa kwarto ko. Pagkasabi ni Jana na yon ay biglang nagsalita si Luis. You can go, pero sasama ako. Nagulat naman si Jana at napatingin kay Luis. Magtataka sila. They won't. Si Alvin ang susundo sa'yo, hindi ba?
at ang napag-usapan namin ni Alvin ay hindi dapat makalabas. Tanging siya at siya lang ang nakakaalam. Pahayag ni Luis. Tumango naman si Jana at ayaw niya nang magdahilan pa. Pasok na ako sa kwarto ko. Hindi maalis sa isip ni Luis ang sinabi ni Alvin kanina kay Jana. Lalo na at pumayag si Jana na manligaw si Alvin sa dalaga. Ngayon, mayroon na siyang karibal. Kinabukasan, nakahanda na si Luis. Ngunit hindi pa lumabas sa kanyang kwarto dahil hinihintay niya ang pagkatok ni Jana mula sa labas ng kanyang pinto upang magpaalam ito sa kanya. Maya-maya lang ay nakarinig si Luis ng mahinang katok at bahagyang binuksan lang ni Jana ang pinto. Nakita ni Luis ang pagsilip ni Jana sa kanya mula sa nakaawang na pinto. Luis, alis na kami, wika ni Jana. Okay, tipid na sagot ni Luis. Pagkalabas ni Jana ng bahay ay naghihintay naman sa loob ng sasakyan sina Alvin na nasa driver's seat, si Roxy at Cherry na nasa back seat. Pumasok na si Jana sa passenger seat at dito na upo at pinaandar na ni Alvin ang sasakyan. Habang nasa daan sila, hindi maalis ang topic nila sa kunwaring kuya ni Jana na si Luis. Akala ko makikita ko na kuya mo, Jana. Dismayadong sabi ni Roxy. Nagkatinginan sina Jana at Alvin. Nakita ko na kuya ni Jana. May lokong ngiti sa labi ni Alvin nang biruin niya si Roxy. Ano? Ang daya naman! Pagkadismaya ni Roxy. Masyado kasi siyang gwapo at baka ma-inlove ka sa kuya ni Jana. Alam mo na, paghabulin ng babae. Kaya iwas ang kuya niya. Pagbibiro pa ni Alvin. Pinipigilan ni Jana ang pagtawa niya dahil sa pang-aasar ni Alvin kay Roxy. Lumipas ang ilang oras ay nakarating sila sa isang beach. Namangha si Jana sa nakita niyang napakagandang dagat. Lumabas na sila ng sasakyan at tanaw pa rin nila ang ganda ng dagat. Wow! Ang ganda dito! Manghang sabi ni Roxy. May pumarada na sasakyan katabi sa kanila at napalingon sila dito. Lumabas mula sa sasakyan nito si Luis. Oh! Sabay turo ni Roxy kay Luis at napaatras pa ito. Sir Luis! Napansin ni Jana na normal lang si Luis. I didn't know that you were all here too. Wika ni Luis. Team building po, sir. Pagsulpot ni Jerry galing sa likod ng sasakyan ni Alvin habang buhat nito ang hindi naman kalakihan na basket. Kayo po, sir. Sandaling napatingin kay Jana si Luis at ibinalik ang tingin ulit kay Jerry. I'm meeting someone. Simpleng sagot ni Luis. Well then, I have to go. Pagkaalis ni Luis ay parang may bubuyog sina Roxy at Jerry na nag-uusap habang papunta ito sa cottage. Samantalang sumunod naman si Jana sa dalawa. Pero sa kanyang paglalakad ay nakahabol si Alvin at nakasabay siya nito. Overprotective pala kuya mo, ani Alvin. Oo. Sagot na lang ni Jana. Nang makarating na sila sa cottage ay inilapag na nila ang mga kagamitan nila. Ang ibang mga katrabaho nila ay nandun naman sa ibang cottage. Ang iba ay naghahanda na ng mga kakainin nila. Ang iba naman ay naglalaro sa gilid ng dagat. Ang iba ay nagsuswimming naman. Jana, halika na magpalit na tayo ng damit. May damit ka bang pang swimming? Wika ni Roxy. Meron naman. Sagot naman ni Jana. Tara na! Yaya ni Roxy. Tumango si Jana at inilabas niya mula sa bag niya ang kanyang susuoting panligo. Pumunta silang dalawa ng banyo at nagpalit ng damit. Isang plain white t-shirt at shorts ang suot ni Jana. Samantalang si Roxy ay lakas loob na naka-two-piece ito. Bumalik na sila ng cottage nila at panay ang asar ni na Jerry at Alvin kay Roxy. Lakas na loob mo ha? Asar ni Jerry kay Roxy. Anong gamit nito kung hindi ko susuotin to, aber? Piloso pong sabi ni Roxy. Awat na, mag-umpisa na naman kayong dalawa. Suway ni Alvin. Tumigil naman sina Roxy at Cherry sa kanilang pag-uusap. Matapos yon ay naging busy sila sa kanilang ginagawa. Sumapit ang tanghalian nila at lahat ay gutom na. Kumain muna sila at matapos din yon ay nagpahinga muna sila. Ang iba naman ay patuloy naman na lumangoy sa dagat. Nakaupo lang si Jana at pinagmamastan ang mga taong nagtatampisaw sa dagat. Nag-e-enjoy ka ba? Tanong ni Alvin sa kanya.
Nag-e-enjoy ako. Ang saya pala. Wika ni Jana. Sobrang saya niya ngayon. Guys! Tawag ng isang katrabaho nila sa kanilang lahat. Let's play a game! Woo! Sigaw ng mga katrabaho nila. Lahat ay excited at ito ang gustong-gusto ng lahat. Ang palaro. Sali tayo, guys! Yaya ni Roxy na halatang game na game. Nako, hindi na. Tanggi ni Jana. Huwag mong pilitin si Jana kung ayaw. Singit ni Alvin. Hindi ko naman pinilit si Jana. Niyaya ko kayo, remember? Kung ayaw nyo, di ko naman kayo pipilitin. May point naman si Roxy at naintindihan naman ni Jana yon. Nagsabi lang siya kaagad dahil wala siyang kaalam-alam sa magiging laro. Sige, payag na ako. Ani Jana. Sigurado ka? Baka napipilitan ka lang. Wika ni Alvin. Naisip ko na kaya tayo nandito upang mag-enjoy. Dahilan ni Jana. Yes! Kayong dalawa, game ba kayo? Tukoy ni Roxy kina Jerry at Alvin. Wow, yeah! Handang-handa na ako! Tugon ni Jerry. Ikaw, Alvin? Tanong ni Roxy kay Alvin. Ano pa nga ba, edi go? Sagot naman ni Alvin. Nag-umpisa na ang palaro. Mas lalong nag-enjoy si Jana. Halos lahat naman sila ay nag-e-enjoy. Lumipas ang ilang oras at umabot na ng hapunan. Ay natapos na sila sa paglalaro. Lahat sila ay pagod galing sa paglalaro at nagpapahinga na ngayon. Maririnig ang mga alon sa dagat at hangin na tumatama sa kanilang balat. Para kay Jana ay hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na ito. Biglang napapikit ng mata si Jana nang may pumasok sa mata niya. Bakit? Ano nangyari? Tinig ni Jana na sabi ni Alvin. May pumasok sa mata ko. Kinusot-kusot ni Jana ang mata at nagbabaka sakali na mawala ang pumasok na kung ano sa mata niya. Humarap ka sa akin at hipang ko. Humarap naman si Jana kay Alvin. Dahan-dahan na iminulat niya ang mata niya at hinipan naman ni Alvin ang mata. Oy! Ano yan? Pagsulpot ni Jerry. Baliw! May pumasok sa mata ni Jana. Hinihipan ko lang. Mabilis na pagdadahilan ni Alvin. Talaga lang ha? Saad ni Jerry na hindi na kumbinse sa sinabi ni Alvin. Timang ka talaga, kita mong nakapikit si Jana at nahihirapang imulat ang mata. Sa narinig ni Jana ay sumingit na siya. May pumasok talaga sa mata ko. Ay, sorry naman. Sige na, maiwan ko muna kayo. At umalis na si Jerry. Bumalik sa pag-ihip sa mata ni Jana si Alvin. At sa pagkakataon na ito ay nawala na ang sakit sa mata ni Jana. At naimulat niya na ang kanyang mga mata. Salamat. Pagpapasalamat ni Jana. No problemo. Balik din ni Alvin. Si Sir Luis! Si Sir Luis! Nandito si Sir Luis! Saad ng isang babaeng katrabaho nila. Napatingin naman si Jana sa hindi kalayuan sa kanilang cottage. Nakita niya si Luis na may kasamang ibang babae. Siguro girlfriend niya sa isip ni Jana. Pero naawa si Jana sa kasama na babae ni Luis dahil hindi nito alam na babaero ito. But at the same time, bigla rin siyang nalungkot nang hindi niya alam. Iniisip niya na siguro ay dahil pinaglalaroan din siya ni Luis. Girlfriend ng kuya mo? Tanong bigla ni Alvin sa kanya. Hindi alam ni Jana ang isasagot niya. Hindi ko alam. Baka girlfriend nga siguro niya. Nge, bakit hindi ka sigurado? Di ba kayo close? Hindi na masagot ni Jana si Alvin. Hindi siya katulad ni Luis na magaling gumawa ng kwento. Sorry, hindi na dapat ako nagtanong pa. Paumanhin ni Alvin. Ngumiti lang si Jana kay Alvin. Kain na tayo? Pagyaya niya na lang dito. Lumalim pa ang gabi at oras na ng kanilang pagtulog. May kanya-kanya silang dala ng mga tent. Ngunit si Jana ay wala. Nahihiya naman niyang sabihin kay Roxy na sa tent na lang niya ito makikitulog. Lalo na at pansin niya na maliit lang ang tent ni Roxy at mukhang hindi sila magkakasyang dalawa doon. Nasaan ang tent mo? Tanong ni Alvin. Ha? Ano? Hindi masabi ni Jana kay Alvin dahil nahihiya siya at hindi siya pwedeng makitulog sa tent ni Alvin kahit malaki ito dahil baka asarin lang sila ng mga katrabaho nila. Wala kang dala? Wala. Nahihiyang sabi ni Jana. Napansin ni Jana na palinga-linga si Alvin na sa tingin niya ay may hinahanap ito. Jerry, buti dumating ka na.
Nakita naman ni Jana ang paparating na si Jerry. Oh, bakit? Tanong naman ni Jerry. Doon ka na lang sa tent ko matulog. Wala kasing dala si Jana na tent. Doon muna siya matutulog. Paliwanag ni Alvin. Ganun ba? Wala mong problema. Sa pagsabi ni Jerry na yon ay pumunta na ito sa tent nito at kinuha ang ibang gamit at inilipat sa tent ni Alvin. O di ba? May matutulungan ka na. Saad ni Alvin kay Jana. Nagpasalamat ulit si Jana kay Alvin. Ngunit nahihiya siya sa pagtulong sa kanya nito. Pero natouch naman siya sa ginawa nito. Mas lalong humanga pa siya kay Alvin. Nagpaalam muna siya kay Alvin at pumunta muna siya sa tent ni Jerry upang ilagay ang gamit niya. Nang nasa loob si Jana ng tent ni Jerry, kinuha niya sa kanyang bag ang cellphone niya. Ngayon niya lang ulit nahawakan ang cellphone niya. Hindi niya naisip ito dahil abala sila sa kanilang ginagawa. Nakita niya ang text mula kay Luis. Tagtad ng message ni Luis magmula pa kanina. At ang huling text nito ay pinapupunta siya ni Luis sa hotel at inilagay din dito kung anong room number nito. Agad nireplyan ni Jana si Luis at humingi siya ng paumanhin dito dahil hindi nga hawak ang cellphone niya magmula kanina. Jana! Napabitaw si Jana sa kanyang cellphone at nahulog ito sa papag. Napalingon siya sa taong lumitaw sa tent. Tarantang kinuha niya ang cellphone niya at itinago sa bag niya. Nakakagulat ka naman, Roxy! Sorry naman, may activity pa raw. Sama ka? Pagyaya ulit sa kanya ni Roxy. Ha? Sige! Pagpayag niya at lumabas na siya ng tent. Nakita ni Jana na nakapalibot ang mga katrabaho niya sa isang apoy na magsisilbing ilaw nila. Parang camping lang. Naupo si Jana sa tabi ni Alvin. Naiwan ang isip niya sa tent dahil hindi niya na naman nasabi kay Luis na mamaya na siya pupunta. Okay guys, ang laro natin ngayon ay Truth or Dare. Wika ng katrabaho nila na may hawak na empty bottle. Oh, maganda yan! Gusto ko yan! May ibang katrabaho na gusto ang laro ngayong gabi. But before that, here's the rule. If you say truth, tell the truth. But if you say dare, you have a consequence. But there's more. If you don't accept the consequence, you will have to... Itinaas ng katrabaho nila ang isang shot glass.